Mga kabalik, mga ka-mind shift, reality check tayo at facts muna bago feelings. Sa Pilipinas, madalas ang away nagsisimula sa social media. Pero ang ending, sa korte. At ito ang eksaktong nangyari sa issue ni Cavite Representative Francisco Kiko Barzaga at businessman Enrique Razon. Noong January 9, 2026, may mga Facebook post na inuugnay kay Congressman Barzaga na naglalaman ng mabibigat na paratang. Ang pinakaugat, may claim siya na may mga mambabatas umano na nakatanggap ng suhol at may mga gatherings daw na konektado sa usaping House leadership, kabilang ang suporta para sa speaker noong 2025. Kasunod noon, may post din na may mas matinding akusasyon, kabilang ang pagbansag kay Mr. Razon bilang mastermind sa sinasabing korupsyon sa Kongreso. At may pahiwatig na may ebidensya raw na ilalabas. Pagdating ng January 14, 2026, ayon sa mga ulat, nagsampa naman si Mr. Enrique Razon ng cyber libel complaints laban kay Congressman Barzaga sa Makati City Prosecutor's Office. Ang punto ni Razon, mali raw, malicious daw, at nakakasira ng pangalan ang mga paratang. At kung totoo man na ito ay ginawa sa social media, hindi ito simpleng political statement lang dahil ang reputasyon ng tao, negosyo at tiwala ng publiko ang tinatamaan. May ulat din na humihingi siya ng danyos na umaabot sa malaking halaga. Ngayon, dito papasok ang mind shift. Kasi dalawang bagay ang pwedeng sabay na maging totoo sa mundo ng public discourse. Una, pwedeng may isang taong nagsasalita dahil may nalalaman talaga siyang mali at gusto niyang ilantad. Pangalawa, pwede ring may isang taong nagsasalita ng mabigat ang paratang pero kulang sa ebidensya at ang naging resulta ay paninira, hindi whistleblowing. Ang tanong, alin dito ang supported ng ebidensya? Ito ang dapat nating standards mga kabalik, mga ka-mind shift. Sa reality check, hindi tayo pumipili ng kampo sa unang ingay. Ang kampo natin, ebidensya. Kung accusation ito ng bribery o corruption, ang kailangan hindi lang sabi-sabi at hindi lang post. Ang kailangan ay may mga bagay na pwedeng tumayo as due process. Halimbawa, kung may witness, kailangan under oath. Kung may dokumento, kailangan authentic at may chain of custody. Kung may transaction, kailangan may paper trail. Kung may meeting allegations, kailangan may independent corroboration, hindi lang iisang source. Kung wala pa nito sa public record, hindi ibig sabihin non-existent. Pero ibig sabihin, hindi pa tayo pwedeng mag-conclude. Sa side ni Congressman Barzaga, based na report, sinasabi niyang haharap siya sa korte at may ilalabas siyang ebidensya sa tamang forum. Okay yun kung ganun. Kasi ang tamang laban para sa matinding paratang ay hindi lang sa comment section. Dapat sa venue kung saan may accountability, may cross-examination at may standard of proof. Sa side ni Mr. Razon, malinaw ang denial at malinaw din ang legal remedy. Kung naniniwala siyang false at damaging ang statements, cyber libel ang isa sa pwedeng tahakin at dito rin mahalaga ang balik values. Ang prinsipyo ng pananagutan, kapag may sinasabi tayo sa publiko, lalo na kung pangalan ng tao ang dinadamay, may responsibilidad tayong patunayan. Kung hindi, may consequence. Ngayon, maging malinaw tayo. Ang cyber libel filing ay hindi automatic na patunay na mali ang allegation. At ang allegation naman ay hindi automatic na patunay na guilty ang inaakusahan. Pareho itong pwedeng gamitin na narrative sa war. Kaya ang tanong natin dapat simple at objective. Ano ang mapapatunayan at ano ang hindi? May isang mahalagang aral dito para sa lahat, hindi lang sa dalawang pangalan. Una, sa panahon ngayon, madaling mag-viral ang accusation. Pero ang truth, hindi sinusukat sa shares, sinusukat sa facts. Pangalawa, ang I will reveal the evidence ay promise. Ang tanong kailan, saan, at ano ang quality ng ebidensya. Papasa ba sa korte o pang-viral lang? Pangatlo, kung ang mga public figure at private individuals ay nagbabanggaan, mas lalong dapat tayong disciplined sa paghuhusga. Kasi tayo ang audience, pero tayo rin ang source ng pressure. Kapag mali ang hinuhusgahan, reputasyon ang nasisira. Kapag pinalampas natin ang totoo, korupsyon ang lumalakas. Kaya ito ang tanong ko sa inyo, mga kabalik, mga ka-mind shift. At gusto kong sagutin ninyo ito sa comments ng maayos at may prinsipyo. Kung ikaw ang judge, ano ang minimum evidence ang hihingin mo bago ka maniwala sa bribery allegation?
Witness under oath, bank trail, official documents, independent corroboration, o sapat na sa iyo ang statement at post? At isa pang tanong, sa panahon ng social media, paano natin babalansehin ang karapatan magsalita at ang obligasyon maging totoo? Kayo ang judge. Pero wag tayong judge na puro emosyon. Judge tayo na may values, mind shift at may reality check.